eto, maraming may gusto nito. Ngayon medyo mainit din yung balita ngayon pagdating dito sa ICI, no? Medyo kasi I believe wala pa tong isang buwan or wala pa tong 2 buwan. Siguro mga 1 buwan pa lang, no? Na nung itinatag ng ating mahal na Pangulo at ito nga, no? Kabi-kabila ang mga banat, no? Pati sa ICI, kesuhodang nagbitaw dyan ng isa. Tapos ngayon lumalabas parang naninira na, no? 10 ng kanilang mga grupo. Eto, basahin natin. ICI, mali naman to. ICI, kung talagang independent, Solon Pork ni Marcos Jr. imbestigahan din. Sabi dito, hinamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Independent Commission for Infrastructure or ICI na patunayan ang tunay nitong kalayaan at integridad sa pamamagitan ng pag-imbestiga kung paano ginamit ng Marcos Jr. administration ang unprogrammed appropriations or UA nito. Ayon kay Tino, walang kapantay ang laki ng pondo ng UA sa mga nakaraang taon. Walang kapantay po ang naging level o halaga ng unprogrammed appropriations na ito lalo na noong 23 to 24. Tanging presidente po ang may discretion sa pamagamit nito, kaya po tinatawag ko itong presidential pork ayon sa kongresista. Ito, matagal ng kongresista to, no? Sa party list. Yang Teachers Act. Pero medyo hindi ko alam kung wala naman akong masyadong alam sa kanya, no? Pero mukhang hindi niya alam yung sinasabi niya eh. Hindi ko alam kung sino to, baka teacher to kasi nasa Teachers Act or kung ano man. No? Pero si congressman naman, alam mo naman yung dapat inalam mo muna, no? Hindi nga rin ako makapaniwala. Kailangan ko masabihin sa'yo na hindi mo alam, parang hindi mo alam yung unprogrammed appropriations. Hindi ang pork barrel, no? Yan, ang UA or unprogrammed appropriations, meron niyang dahilan, no? At may sapat ka dapat na may dahilan at saka dapat may maraming kang dapat i-clear for approval. Hindi mo basta-basta magagalaw yan. Eto, nung kapanahunan ni Duterte, saan tayo kumuha ng pondo, no? Diyan sa unprogrammed appropriations. Diyan tayo kumukuha yung mga emergencies na para hindi ka na paligoy-ligoy pa. Ito, para sa unprogrammed funds. Pero, kailangan yan laging may resibo. Hindi kagaya ng pork barrel. No. Ito, kailangan may approval, may mga resibo, may dahilan, at saka may kailangan may programa. No? Para later on na kasi yung programa. Nung nagkaroon ng COVID, diyan tayo kumuha ng pondo para mabilis tayong maka-aksyon. Diyan kumukuha pag mas mabilis yung realidad na nangyayari kaysa sa pondo. No? Tsaka maraming maraming levels of security yan. No? Kailangan bago ka makakuha, meron tayong dagdag na kita yung gobyerno. Bago mo magalaw yung unappropriations, unprogrammed appropriation na yan. Hindi mo basta-basta pwedeng galawin yan. Kaya nga dapat, no, congressman, no, or Representative Antonio Tino, hindi ko alam kung current na congressman to kasi, pero I do believe na hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Kasi yung UA, no, na tinutukoy mo is meron niyang may mga list or layers of security bago yan ma-release. Hindi yan ganun na basta-basta. Oh. Tapos yung
pinaigting pa yung pagpapa-approve niyan. Lalo na nung ngayong taon na to na 2025. No? Kagaya nga na sinabi ko, no, yung sabi niya kasi rito walang kapantay yung naging level ng halaga ng UA na ito lalo na nung 23-24. Nung 2023, hindi yan kay PBBM. 'Di ba? Ang nag-set ng ano niyan is si Digong, yung administrasyon ni Digong. Sa 2024, I'm assuming na kapaan yan, no? Yan yung parang pinakauna. So parang dry run yan sa paggawa ng budget, no? Ng yung susunod kasing taon. No, parang diyan mo ipa-pattern yan. Kaya pero I do believe, no, kung talagang maganda yung intention mo, gusto mong paimbestigahan lang din si PBBM at hindi gawan ng intriga, pwede naman, no? Sana kung nakikita o kung makikita ng ICI na talagang dapat imbestigahan yung UA ni PBBM, pwede naman. Pwede. Pero sa tingin ko, kasi hindi naman to yung confidential eh. Madali itong makikita sa COA. I-disclose lang din kagad to ng COA. So, hindi ko makita kung bakit kailangan magkaroon ng problema diyan, no? Especially sa budget ng presidente. Kagaya nga na sinasabi ko, sa mga emergencies, yan, makakatulong yan, no? At ang main na mga tungkulin yan is yung ang tawag doon, nakalimutan ko yung mga sa edukasyon, sa kalusugan, sa pagtulong din sa agriculture, pang-suporta yan sa mga ganyan. Yung mga bigla na lang dumarating, pwede tayong kumuha dyan. So, yung mga mamamayan, no, wag masyadong mabahala dyan kasi very strict yan. Although, mabilisan, strict yung mga compliance niyan, tsaka yung mga requirements, pero very well detailed. Minsan talakayin natin yan ng mas malalim, no, yung unprogrammed appropriations. Kasi madaming mga madaming mga what do you call this? Maraming detailed na maganda rin pag-aralan yan kasi malaking tulong yan eh. No, malaking tulong. Marami lang nga naliligaw, no, naakala kasi inaakala nila na part yan ng pork barrel. Ito nga, no, na mismong kongresista. Ayan, sa kongresista, mismong kongresista nalilito, no? Hindi niya alam kung ano ba talaga yang unprogrammed appropriations. So, maganda nga siguro minsan talakayin natin to kasi yung unprogrammed appropriation isa sa magandang or dapat kapakipakinabang, no, na dapat pag-alatan ng pondo ng bayan natin. Hindi yan yung pork barrel. Medyo ligaw ka dyan, no, at Congressman Tino, nililigaw mo din, no? Para sa amin dito nililigaw mo yung mga tao, no, sa pagsabi na ito ay presidential pork at yung presidente pa may Oh, anyways, matagal ka ng kongresista, dapat alam mo na 'yan. Ha? Kaya bago ka yung mga kongresista natin, sana naman makitaan namin kayo ng talino para hindi yung puros kabulastugan lang. Sige. Next topic tayo. Eto, maganda rin to. Sabi rito, PBBM, handang sumalilalim sa lifestyle check. Ayon sa palasyo. Actually, matagal na rin to, no? Na kung saan I think a day after Secretary Boying become ombudsman,
nung sinabi na bubuksan yung SALN, I think natanong na rin to, no, kay Attorney Claire, and yan nga ang pagkakasagot dito, no, ni PBBM through Secretary Yusek Claire Castro. PBBM handang sumailalim sa lifestyle check ayon sa palasyo. Hindi lang SALN to, yeah, lifestyle check yan. Hindi yan yung SALN lang. SALN, di ba? Ito, kahit i-lifestyle check nyo pa si PBBM, yan ang pagkakasabi niya. Inanunsyo ng Malacanang na handang sumailalim si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lifestyle check. Kasunod ng panawagan ng ilang senador at kongresista na dapat mauna ang punong ehekutibo sa pagpapakita ng kanilang lifestyle at statement of assets, liability, and net worth. Ayan. Di ba? Ngayon, mainit na mainit siyang usapin. Yang SALN, no, na kung saan mga napakadami ang medyo maanumalya ang kanilang mga SALN, no, lalo na especially yung SALN ni Cheese Escudero. Nako, Cheese, ewan ko sa iyo. Eto, sabi rito, walang kapantay ang naging ba't? Mali yung pagka-save ko. Ande, ito. Sige, punta na tayo dito sa SALN ni PBBM. Si PBBM, no? So, si PBBM, kung lumalabas, Pangulo pa lang siya for 3.5 years. Correct? So sa 3 taon na yan, so kung ipapakita yung lifestyle niya, dapat, kasi okay lang din. I do believe kung talagang pagkakasabi ng ating mahal na Pangulo gusto niya okay sa kanya sumailalim sa lifestyle check, okay din yan. Kasi kung maalala nyo, no, ang mahal na Pangulo natin ngayon is dating civilian yan. Di ba? Hindi siya although syempre public figure pa rin siya, pero hindi siya nagsisilbi sa kung anumang office noong 2016 hanggang 2022 kasi nakikipagdigma tayo, no, dun sa Dilawan that time. Not Dilawan kundi kay VP Lenny, na kung saan siya ay naging katunggali niya, no, sa eleksyon ng VP VP. So okay din. Ako, kung agree din ako. Gusto ko nga rin makita no, yung kung ano yung mga ipapakita ng ating mahal na Pangulo, no, diyan sa pag lifestyle check sa kanya. Okay din yan. And yan naman more than willing. So ako, kampante ako na talagang walang makikitang maanumalya, no, sa ating mahal na Pangulo. Ganun din sa SALN ng ating mahal na Pangulo. So okay lang. I think it's fair enough, no, na kung hingin nyo yung SALN ni PBBM, ako bilang PBBM supporter at supporter ng administrasyon, wala naman ako mong nakikitang pangit, no, kung hilingin nyo man yan. At kung mas lalo akong bumibilib, no, dahil biruin mo, yung mahal nating Pangulo sabi, sige, lifestyle checkan na. Maganda unahin na rin si Yusek Claire Castro. Unahin na. Pero suggest ko si Boss Mark Ramos. I-check na rin yung SALN yan. Yung SALN hindi lang sa yan. Hindi lang sa statement of assets, liabilities, and net worth yan. Ayan. Pero siguro sumunod dyan yung mga senador. Dapat si Sara magpa-lifestyle check din, no? Kaya lang magaling magpanggap yung mga yan eh. So hindi ko alam kung kayang-kayang lusutan yan ni Sara. Pero hindi, it's not gonna be fair kung sabihin natin na gano'n kasi lalabas. Di si PBBM din baka magganon. So, I think it's fair enough
kung talagang gusto nyong i-lifestyle check ang ating mahal na Pangulo, gaya na sinabi ko kanina, we are, I think he's more than happy to comply. So ganun din kami. Masaya din kami, no? At excited na kami kung ano ipapakita ng ating mahal na Pangulo pagdating dyan sa pagpapa-lifestyle check. Ha? So hindi kami kinakabahan dyan.